Magandang umaga po. Welcome to Simply Jane's channel. Sinicelebrate po natin ang kapistahan ng Our Lady of Sorrows. Itong araw na to, September 15. Kahapon po, our Lord, the Triumph of the Cross. So guys, nandito tayo sa Our Lady of Sorrows at kapistahan po dito ngayon, Our Lady of Sorrows. It's September 15, 2023. Hindi man natin abutan yung misa sa alas 6 ng umaga, okay lang po. Basta importante, ma-celebrate natin ang kapistahan po ni Mama Mary, Our Lady of Sorrows. Kahapon po, pista ng Triumph of the Cross. Opo, maraming beses ko na po sinabi yan kahapon dun po sa ating live na kapistahan po ni Triumph of the Cross. So, ibig ko po sanang ikwento sa inyo kung bakit meron po tayong Triumph of the Cross. Dahil po merong celebration yan dahil si Santa Helena na nanay ni Constantino, emperador po ng Roma noong mga panahong iyon, ay talagang hinanap niya po, wow, butterfly, ay talagang hinanap niya ang tunay na cross. At nakita niya po itong cross na to doon syempre sa Jerusalem. At ibinalik nila doon. Pero ang haba po ng kwento ng ating Triumph of the Cross. Dahil nagkaroon din po ng pagnanakaw ng cross na yon. Ninakaw yon, dinala sa Persia, tapos ibinalik ulit sa Jerusalem. Ayan. So, napakahaba po. So, really, Triumph of the Cross, September 14 po talaga ang kapistahan niya. Pero, ito naman po, Our Lady of Sorrows ay kasunod ng kapistahan ng Triumph of the Cross. Dahil ito po ay sinicelebrate natin every September 15. So, alam naman po natin, Our Lady of Sorrows, meron po siyang 7 sorrows. Yes, nasa Bible po lahat yan. Nasa Gospel. Of course, lahat ng sorrows niya, like, of course, nung ipinanganak niya si Jesus, pero yung pinakaunan niyang hapis o sorrow niya po is, of course, nung nabuntis siya, na wala siyang asawa, okay, ikakasal pa lang po siya, nakita na, at of course, hindi po kaaya-aya na isang dalaga ay magkaroon ng baby. Opo, marami din po mga babae ngayon na nagkakaganyan. Pero yung kaso niya is kakaiba. Bakit po kakaiba yung kaso ni Mama Mary? Hindi niya naman po kasalanan kasi iyon. Okay, pinili siya ng Panginoon na maging isang ina, ang ina ng kanyang only begotten Son, our Lord Jesus Christ. So, hindi niya po pinili yun. Siya ang pinili ng Diyos Ama, na maging ina ng ating Panginoong Hesukristo sa pagkatawang tao niya. So, ayan po, napakaganda ng istorya at ang dami niya po pong hapis. Imagine, pupunta sila sa Bethlehem at wala silang matirhan. At pagkatapos po noon ay the killing of the innocents, at kailangan nilang lumayo, pumunta sa Ehipto. So, the flight into Egypt. And of course, pagbalik nila, ang dami pa sa araw-araw. Katulad din siya ng ibang mga ordinary na mga babae na talagang napakaraming hirap ang dinadanas. Okay. So, hindi lang naman po babaeng naghihirap, pati mga lalaki. Alam natin, nakasama niya si San Jose. O, sino po yun? Si San Jose, yung kanyang naging kabiyak at foster father of Jesus. Ayan po. So, kung babalikan po natin ang mga kwento dyan sa ating Bible, ay makikita nyo po talaga kung gaano kaganda itong ating magandang balita. Magandang balita na po talaga, no? Ayan. So, si Mama Mary po ay kasama ni Jesus, of course. And sino yung kanyang kabiyak? Si Papa Joseph. Magkakasama sila sa hirap at ginhawa. Katulad din po ng mga pamilya sa panahon ngayon. Lalo na po after the pandemic. Grabe po yung mga pinagdaanan na struggles. Pero okay lang po. Lahat ng mga sorrows na yan ay mapapagtagumpayan kung kasama natin si Jesus. Katulad nga po dun sa sinabi ko kahapon, marami pong mga Kristiyano ang gusto nila ay crossless Christ. Hindi naman po pwedeng crossless Jesus, di po ba? Kailangan kung nandyan si Jesus,
kasama din po yung cross. Kaya triumph of the cross po talaga. Okay, or pwede rin po, yung iba naman ay gusto nila Christless cross. Hindi po din pwede yun. Kasi kung saan yung cross, nandun si Jesus. Kung saan si Jesus, nandun din po. Kasama-kasama yung cross. That's the mark of a true Christian. So, kailangan embrace natin yung mga pagsubok sa buhay, yung mga trials and sacrifices. Ready po tayo, handang-handa po tayo gumawa ng sakripisyo para sa ating Panginoon at para sa kabutihan po ng lahat. Ang daming sinabi, oh. Ganyan lang po talaga. Okay. So, wag pong mag-alala at nandyan po kasama natin ang ating Panginoong Jesus. So, let us celebrate the triumph of the cross at hindi lamang po yun. At kasabay po doon sa pag-celebrate natin yung triumph of the cross is also Our Lady of Sorrows. Kung pwede lang po pumunta tayo sa Pakil, doon po sa Laguna. Kaso medyo malayo-layo po yun at gusto din po natin makita ang tinatawag po nilang miraculous Our Lady of Sorrows. Opo. So, gusto ko rin pupuntahan yon balang araw. Yes, next episode. Or maybe 100 episodes from now. We don't know. So, anyway, ayan po. Let us celebrate this wonderful feast day. And i-review natin yung lahat ng mga sorrows ni Mama Mary. At titingnan natin, ganun din ba ang mga nararanasan natin? Relate po tayo doon. Di po ba? Oo, sige. So, for today's episode, thank you so much for joining Simply Jane. May God bless you all until our next video. God bless! Okay, kung nagtataka po kayo bakit may dumapong butterfly sa atin, yun po ay meron pong mga bulaklak na yan. Napakagandang bulaklak na talagang food plant po ng mga butterflies. Kaya naman, umaligid sa atin ang butterfly na iyon. Ayan. So, eto po ang harap ng Our Lady of Sorrows.